Hello again, ganda ka-chika life! Kumusta po kayo mga ka-chika? Heto na naman po tayo sa panibago nating showbiz update. Ang una po nating topic is about sa Kat Den. Patuloy pa rin pong trending at pinag-uusapan ang tungkol po sa fake news na ito nga po si Miss Catherine Bernardo at Mr. Daniel Padilla is nagkabalikan na nga po. At ito nga po is kinonfirm nga po ni Mami Min by Tita Long na isa sa pinaka malapit sa puso ni Miss Catherine Bernardo o isa sa founder ng KB Buddies na sumusuporta kay Miss Catherine Bernardo mula pa nung nagsisimula pa lang po siya sa Going Bulilit. Mismo sila Mr. OG Diaz at Miss Christopher Min is nasabi na rin po nila na ito po ay isang fake news na hindi po totoong nagkabalikan nga. Natulad nga po na sinabi ko sa mga naging last na ating topic is hindi po yun totoo. Na is as in na wag po maniwala ang mga totoong nagsumusuporta sa Kat Den na as in fake news nga po. Dito po sa mga naniwala po sa akin, maraming salamat po sa mga nag-message na naniniwala po sila dun sa mga naging topic natin about sa Kat Den nga na wag tayong maniwala kasi nga po sinasabi ko nga po is hindi po maglalakas ng loob si Mami Min na sabihin yung fake news yun kung may totoong naganap na nagkakausap ng palihim itong si Miss Catherine Bernardo at Mr. Daniel Padilla. At hindi nga rin po totoo na inamin nga po sinabi nga po ni Mami Min na huwag maniniwala sa mga fake news. Samantala, ako'y napapaisip ng sobra kasi nga po, ngayong araw po is may nilabas po na vlog itong si Mr. OG Diaz at parang nagbigay siya ng hint, kung mapapansin niyo po dun sa kanyang vlog, nagbigay siya ng hint tungkol sa Kat Den na may alam siya na tungkol kung bakit nga ba huminto itong si Mr. Alden Richard sa panliligaw kay Miss Catherine Bernardo. Sa aking opinion, magbibigay lang po ako ng opinion about dito. Kung napanood niyo po yung vlog ni Mr. OG Diaz. Ang sabi nga po niya is iba yung dahilan kasi nga may maraming nagsasabi na nagkabalikan nga po itong si Mr. Daniel Padilla at Miss Catherine Bernardo kaya huminto sa pagkakapanliligaw itong si Mr. Alden Richard kay Miss Catherine Bernardo, which is na hindi naman po totoo. At ito nga po, sabi nga po ni Mr. OG Diaz sa kanyang vlog na ngayon is iba ang rason kung bakit nga po tumigil sa pagniligaw itong si Mr. Alden Richard. Bibigay ko lang po yung opinion ko or yung sa tingin ko is ito yung nakita kong hint ha. 2 weeks ago or 1 week ago, nagsabi po, naging trending nga po yung pagkakasabi ni Mr. OG Diaz na itong si Mr. Alden Richard is huminto na sa niligaw kay Miss Catherine Bernardo. And then, dinugtungan niya na sabi nga po ng isang source niya na etong si Mr. Alden Richard nga na gustong-gustong talaga niya si Miss Catherine. Napaisip ako, bakit kung gustong-gusto ni Mr. Alden Richard si Miss Catherine, bakit siya huminto? Anong rason? Ngayon nga po, nagkaroon ako ng idea or napaisip ako or ito yung kutob ko ito yung kutob ko na ibibigay ko opinion ko. Bahala na po kayo kung maniniwala kayo or hindi. Pero for me, ito yung sa tingin ko na rason kung bakit huminto na si Mr. Alden Richard. Kasi nga sabi nga ni Mr. OG nga sa kanyang vlog today is iba yung rason. Sa tingin ko, ito po yung rason. Number 1, kaya po huminto na itong si Mr. Alden Richard sa panliligaw kay Miss Catherine Bernardo. Baka nga po, sinagot na kasi siya ni Miss Catherine Bernardo. Kaya siya tumigil sa panliligaw. Kasi, dinugtungan nga po ni Mr. OG Diaz na huminto na sa panliligaw nga po itong si Mr. Alden Richard, ngunit sobrang gustong-gusto daw ni Mr. Alden Richard itong si Miss Catherine Bernardo. So, ibig sabihin, napaisip ako, baka naman itong si Mr. Alden Richard, sinagot na siya ni Miss Catherine Bernardo, kaya siya huminto sa panliligaw. Number 2, baka pwede rin na binasted na siya, na kaibigan lang yung turing ko sa'yo, na magkaibigan lang tayo, ito lang yung kaya kong ibigay na hindi pa ako handa. Baka yun din po yung rason kung bakit huminto to si Mr. Alden Richard. Ngunit sabi ko nga po sa inyo, sa aking palagay, sa aking opinion, isinagot na siya ni Miss Catherine Bernardo, kaya siya hindi na naniligaw si Mr. Alden Richard dahil nga po sinagot na siya. Kasi nga po, patuloy pa rin yung pagtatanggol ni Mr. Alden Richard kay Miss Catherine Bernardo na alam natin na pwede niyang gawin yun as a friend, pero pinanghahawakan ko kasi yung mga sinabi ni Mr. Alden Richard at ganun din si Miss Catherine Bernardo. Yun nga po, pinapakita nga po ni Mr. Alden Richard ngayon na nagbibigay siya ng time, hindi siya todo kayod, nagbibigay siya para sa sarili niya or para sa private life niya, love life niya. Hindi rin po ako naniniwala doon sa mga sabi-sabi na itong si Mr. Alden Richard is hindi naman totoong nanligaw or nanliligaw kay Miss Catherine Bernardo. Ginawa lang po yun dahil nga sa pelikula. Hindi po ako naniniwala doon. Bakit kamo po? Nakita po natin yung effort niya. Lalo na rin po yung mga post din ni isa sa mga kapatid ni Miss Catherine Bernardo na yung mga pagbibigay ng pagkain, pag-aalaga, sa close niya sa family ni Miss Catherine Bernardo, na laging nandun si Mr. Alden Richard kapag may nagse-celebrate na kapamilya ni Miss Catherine Bernardo, na kahit ultimo doon sa pinaka celebration ng despedida ng kuya ni Miss Catherine Bernardo is nakita po natin na nandoon si Mr. Alden Richard na hindi naman galing sa mismong
glam team or mga kaibigan ni Miss Catherine Bernardo or Mr. Alden Richard yung mga lumabas na ebidensya na nandun nga po si Mr. Alden Richard. Kaya patuloy pa rin po ako naniniwala na yun nga po, nasa ano sila, na gusto nila maging pribado kung ano yung meron sa kanilang dalawa. Kasi alam ko yung pagpoprotekta ni Mr. Alden Richard kay Miss Catherine Bernardo eh. Kaya ginagawa niyang kung kakayanin is private talaga yung kung ano mang namamagitan sa kanilang dalawa. Samantalang dumako naman po tayo sa ibang showbiz update. Hiwalay na nga po ba ang aktor si Mr. McCoy De Leon at ang partner niya si Ellis Joson, ang nanay ng kanyang anak na si Phyllis. Hindi diretsong sinabi nga ni McCoy na wala na kami ni Ellis, pero lahat ng pagsisikap niya ngayon ay para raw sa anak niyang si Phyllis at inaming anytime ay nahihiram niya ang bata at lagi silang nagbabanding. Sa isa nga pong interview ni Mr. Ojo Diaz sa vlog nitong OG Inspire na ina-upload kagabi at dito nagkwento ang aktor na kamuntikan na rin niyang tapusin ang kanyang buhay. May pangyayari na isang snap lang na binagsak ako ng Panginoon na aabot na sa i-risk yung life ko. Kasi at the moment, sabi ko, Lord, kung sakaling ano ang plano mo sa akin, ikaw na ang bahala. Nag-drive lang ako ng motor ko kahit saan, hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Mabilis daw yung takbo ni Mr. McCoy De Leon. Pero awa ng Diyos, ligtas siya. Kwento ng aktor at pinayuhan ang manonood na huwag gawin ang ginawa niya. Diretsong tanong naman ni Mr. OG, noong gusto na nang tapusin, yung balak niya mag-suicide nga po itong si Mr. McCoy, ang buhay niya ay paano siya nagising na mali ang kanyang ginawa. Nung nagmotor ako, Mama Ogs, pakyat ako ng Rizal at naisip ko, bahala na. Umabot ako sa isang kapihan na ako lang mag-isa at nanonood ako. City view lang. May nakita akong image sa clouds, sabay pakita ng larawan, ipinost ko to eh. Mayroong isang baby and a guy, dalawa lang sila. Sabi ko, Lord, meron ka pa palang plano sa akin kasi buhay pa ako. Nandito pa ako ngayon. Doon na nag-end and that's my Phyllis. At hindi ko na maitatanggi yun. At yun ang dahilan ko para mag-continue sa life ko. Balik tanaw nga po ito ni Mr. McCoy. Sabi nga po ni Mr. Ojo Diaz sa kanya, sinagip ni Phyllis ang tatay niya. Twice, sabi po ni Mr. McCoy De Leon. Diin ng aktor, dugtong ni OJ, hindi naman porket sinagip ka ni Phyllis ay hindi na ibig sabihin ay physically. Yes, hindi. May time na hinusgahan ako ng maraming tao na tinanggap ko na lang. Kasi ako yung taong hindi ko sinasabi kung anong nangyayari sa akin. And there was a point na we separated ni Ellis. At mayroon akong sariling pinag-stayan at malayo na kami. Wala na ako sa family ko, nagsolo ako, bumukod ako kasi hindi kami naging okay ni Ellis. Yun na nag-stay ako sa isang condo na nakasiparit mag-isa and merong picture na lumabas sa social media at iyon ang sinasabi nilang naging reason pero hindi. Matagal nang hindi okay. Andoon ako nasabihang hindi ako naging mabuting partner at that moment nagkaroon ng okasyon tulad ng Christmas, New Year na ako lang ang mag-isa at wala akong kasamang family noon. First time kasi pinili kong mag-isa, kwento ni Mr. McCoy. Ito ang pangalawang attempt niya na tapusin ang kanyang buhay. Nasa edge na ako ng window. Ang sabi ko, ayoko na kasi hindi ko maprotekta ng sarili ko. Sarili ko rin paano sasagipin ang sarili ko kasi hindi ako nagsasalita nga. Kinikimkim ko ang lahat. Alam ko may rason ako eh. Pero hindi ako makapagsalita. Mas gusto kong hindi magsalita kasi ang gulo na. Ito yung kitang-kita mo sa expression ng mukha ni Mr. McCoy na talagang yung naranasan niyang hirap na sobrang lito niya. Nirequest ko lang na makita ko yung picture ng anak ko. And after nun, na-realize ko na from now on, kaya ko i-continue yung life ko para sa baby ko. Pagtatapat po ito ni Mr. McCoy. Ang picture na gusto makita ni McCoy ay ang pinadala sa kanya touch cellphone at sa kanya naisip na paano na si Phyllis kung wala na siya. Paano siya? Ayoko siyang lumaki na walang tatay. Yung pagkakasabi po ni Mr. McCoy that time po kasi is, yung talagang nanginginig or yung iba yung tono na gusto niyang maiyak. Yun lang para alam ng lahat na ngayon ko lang ito nasabi kasi sobrang tagal na. Every time na may pinagdadaanan ako, may problemang dumarating siya lang lagi ang nakikita ko para maging okay ako. Sobrang mahal ko yung anak kong yun. Ano pa talaga yung boses niya as in talagang maiiyak siya. Habang pasimple po na pinahid nga po ni Mr. McCoy yung kanyang luha. Dagdag pa nga po niya, kaya birthday ko, di ba Mama Ogs, pag birthday, si-celebrate mo ang life. Sabi ko, simula ngayon, hindi ko isi-celebrate ang buhay ko. Isi-celebrate ko ang birthday laging about sa anak ko. Kunwari sa park, sa kids park, basta about lagi kay Phyllis. At dahil tumutulo ang luha nga ng aktor, ay inabutan siya ng tissue ni Mr. OG, kaya natawa na. Magpo-promote na ako, umiyak ako tuloy, sabay punas ng mga mata, natawang sambit na nga lang po ni Mr. McCoy. Sagot ni OG, ganun talaga kapag anak ang pinag-uusapan, kahinaan mo talaga ang anak mo. So yun ang nagpapatuloy ng buhay mo, si Phyllis. Opo, mabilis na sagot nga po ito ni Mr. McCoy. Dagdag pa, sabi ko kay Kuya Coco Martin, Kuya hindi ko magagawa itong batang hiyapo, kundi dahil sa anak ko. At siguro ito rin ang ginawa ko
in the name of movie na hindi ko alam kung paano ako humugot ng lakas na hindi ako nagkasakit kasi inspiration ko yung anak ko. Nagsesegue kasi si McCoy sa taping ng FPG Batang Quiapo at shooting ng pelikula niyang in day name na true to life story ng isang pare. At inamin din ni McCoy na sa anumang oras na gusto niyang makita ang anak na si Phyllis ay nakikita niya at nakakasama. Yes, sagot nga nito. Napanood daw ng anak niya ang Batang Quiapo at dahil bubugsarado siya nitong mga nakaraang episode ay sinasabihan ni McCoy si Phyllis na work lang ito at hindi totoo. Gusto ko rin siyang palakihin sa realidad, hindi yung fantasy. Always naman ang mami nito, si Ines nga po, na nandyan never siya na nagkulang and always ko rin sinasabi sa kanya na you're the perfect mom for her. Walang ibang makakapalit niyan. Ikaw ang pinaka-the best na nanay para sa kanya. Sabi ni McCoy sa dating partner. Sabi nga ni Mr. OG, medyo nalinawan na nga yan dahil recently, itong February 2025, di ba nag-Japan kayo silang pamilya? Pinost naman ni Ines yung pictures with your family, so you're okay. Okay yun lang, hahaha. Nagkatawanan si McCoy at OG na understandable kung ano ang real score ng magulang ni Phyllis. Nabanggit din ni McCoy na silang mga artista kapag laging natatanong tungkol sa pribado nilang buhay at kahit na anong isagot nila ay laging may mga nasasabi pa rin. Kanya-kanya lang kaming way to protect our life. And my life is my family para lang malinaw sa lahat, diin ng aktor. Ayon kay OG, gusto niya igalang kung ano ang gustong i-share ni McCoy tungkol sa private life nilang pamilya at ayaw niya itong uriratin pa ng gustong marinig ng netizen at viewers ni OG sa Inspired Vlog. Sabi pa nga po ni Mr. McCoy that time, sa panahon kasi ngayon, ang daming nagmamarunong, matalino, may tama rin, pero mayroong hindi talaga okay. At ang bonding moment ni Phyllis ay physically play, rough play, ayoko siya maging mahinhin, gusto ko yung natural lang. At dahil ako yung may work sa akin siya, humihiling like, Daddy, can you buy me? Can we go to Disneyland? Kagagaling nga lang namin at yun ang dynamics namin sa napapasaya ko siya sa mga ganung bagay. To be fair with Ines, kung totoo matagal na silang wala ni McCoy, ay hindi siya dapat husgaan ng maling siya kay Joshua Garcia dahil technically ay single na pala siya. So ang masasabi ko lang dito is nakakalungkot kasi di ba una naghiwalay na sila and then nagkabalikan, nabuntis, tas gayon, hiwalay na naman. So hindi mo rin siya masisisi, hindi natin sila masisisi kasi nakita din naman natin na ginawa ni Mr. McCoy de Leon ng kanyang partner na si Miss Ellis Johnson na maging matibay yung relationship nila pero talagang hindi na siya sabi nga niya is nagkagulo na, ibig sabihin talagang hindi na sila okay na kahit anong ipilit mo kung talagang parang toxic na yung yung relationship mo is mas mabuti na yung bumitaw para hindi na rin makita nung anak nila kung paano sila mag-away, kung paano yung setup nila, at least na hindi makikita or kalalakihan ng anak nila na magkasama nga sila, pareha sila na may magulang nga siya nandyan, magkasama sila na akala is okay pero makikita mo na hindi sila okay, na nag-aaway sila araw-araw or hindi sila, kasi talagang hindi sila okay. Ngayon, tama naman na siguro yung naging desisyon nila na maghiwalay at maging mabuting magulang na lang doon sa anak nila kaysa ipilit pa nila yung hindi na siya pwede. Or sabihin na natin na may lamat na yung relasyon nila na kahit anong gawin nilang ayos is hindi na talaga siya pwede. Kaya mas maganda na rin yung ginawa nilang maghiwalay sila na okay para sa anak nila.